Update nga tayo sa Gilas Pilipinas sa kanilang paghahanda sa laban sa New Zealand at Australia sa third window. Ito nga Coach Tim Cone, posibleng gumawa ng matinding game plan kontra sa New Zealand. Alam naman nating lahat nung second window, ang New Zealand ang pinakamalapit na nakalaban ng Gilas Pilipinas na halos pumantay tayo at dumikit at muntik pa nating matalo dahil natalo lamang tayo by 3 points sa final score na 66-69. So ibig sabihin pumapalag ang ating Gilas Pilipinas sa lineup ng New Zealand, kaya naman malaki ang tsansa natin na muling maulit na makakuha tayo ng tiyempo at malay natin masulot natin sa kanilang sariling baluarte itong New Zealand dahil kayang-kaya naman ng lineup ng ating Gilas Pilipinas ang kanilang lakas. Kaya naman itong si Coach Tim Cone ay mas maaga ngayon ng practice ng Gilas Pilipinas at magkakaroon pa tayo ng training camp na gaganapin sa Brisbane, Australia, tapos pupunta ng New Zealand. May dalawang tune-up game ang Gilas Pilipinas. Ina-adjust kasi ni Coach Tim Cone ang Gilas Pilipinas sa weather at gayon na rin sa biyahe. Tapos kinokondisyon ni Coach Tim Cone ng mga players kung hanggang saan na ba ang kakayanan, lalong-lalo na bago ang kanyang Final 12, hindi nga to yung original na Final 12. At syempre pinag-aaralang mabuti ni Coach Tim Cone yung galaw ng mga players, kaya naman isasabak niya sa dalawang NBL team. At makakaharap nga ng Gilas Pilipinas sa June 28 itong Manawatu Jets at gay na rin ang Franklin Bulls sa June 30 naman yan. At kung sakaling manalo ang Gilas Pilipinas dyan, sa tingin ko may palag talaga tayo sa New Zealand kahit na home court advantage pa ang kanilang paganahin. Samantalang atin namang ipagkumpara ang height ng Gilas sa New Zealand Tall Blacks. Ang kanilang point guard na si Taylor Britt may height na 6'2". Ang kanilang guard forward na si Carlin Davison may height na 6'5". Ang kanilang guard na si Shea Ely may height na 6'footer". Ang kanilang guard na si Mujabi King may height na 6'5". Ang kanilang forward na si Sam Menenga may height na 6'9". Ang kanilang guard na si Tane Murray may height na 6'5". Ang kanilang guard forward na si Jordan Ngatay may height na 6'6". Ang kanilang forward center na si Tommy Smith Milner may height na 6'9". At ang kanilang guard forward na si Ruben Terengi ay may height na 6'6" o si Ruben Terangi. At ang kanilang center na si Sam Timmins may height na 6'11". Ang kanilang center na si Sam Wanderberg may height na 6'10". At ang kanilang guard ulit na si Ty Webster ay may height na 6'4". Kaya naman medyo lamang sa height itong New Zealand at alam nating lahat na shooter ang mga yan at may tira sa labas. Samantalang sa Gilas Pilipinas naman, ang ating center si Abay Junmar Pajardo may height na 6'10". Ang ating forward na si Troy Rosario may height na 6'7". Ang ating shooting guard na si Chris Newsam may height na 6'2". Ang ating point guard na si Juan Gomez Diliano may height na 6'1". Ang ating forward na si Dwight Ramos may height na 6'4". Ang ating forward na si Justin Brownlee may height na 6'6". Ang ating center forward na si AJ Edu may height na 6'10". Ang ating point guard may height na 5'10" si RJ Abarientos. At ang isa pang center forward natin na si Justin Baltasar may height na 6'8". Ang ating power forward na si Mike Phillips may height na 6'8". Ang ating forward point guard na si Kevin Kebao may height na 6'5". At ang ating forward na si Carl Tamayo may height na 6'7". Kaya naman medyo maliit ang ating lineup. At marami din na nagsasabi na wala daw tayong legit na shooter. Pero alam nating lahat na tumitira din naman sa labas ang ating mga Gilas players. Minsan nga lang ay inoolats at on and off. Ayan nga ang problema sa ating mga players. Pero sa tingin ko naman ay makukuha yan sa game plan ni Coach Tim Cone at gayon na rin yung players rotation. Baka doon ay makabawi ang Gilas Pilipinas at masilat natin ang pinakamalapit nating matatalo, ang New Zealand. Samantalang sa ibang balita naman, ang ating kababayang si Jordan Clarkson na alam nating lahat na isang NBA player naglalaro sa New York Knicks at kaka-champion pa lamang ng kanilang kupunan. At usapin pa rin hanggang ngayon kung local player ba itong si Jordan Clarkson para sa Gilas Pilipinas. Well, kung tatanungin ng NBA mismo, itong si Jordan Clarkson ay kinukonsider nila
as local player ng Pilipinas dahil nire-represent niya ang Pilipinas sa FIBA at gayon na rin taas noon niyang binabandera ang bandila ng Pilipinas at niyayakap niya ang kanyang pagka-Pilipino. Kung tutuusin, legit Pilipino naman talaga itong si Jordan Clarkson dahil may dugo talaga siyang Pilipino. Ang masakit nga lang pagdating sa FIBA rules ay hindi siya kinukonsider na local player at magpasa hanggang ngayon ay tinuturing pa rin siyang naturalized. Ngunit parang lumalabas na nagiging bias itong FIBA dito kay Jordan Clarkson. Dahil pagdating sa Qatar na alam nating lahat na gumagamit ng mga hindi naman totoong Qatari at nabibigyan lamang ng passport bago mag-16 ay mabilis silang naaprubahan at nagiging local player at nabatikos na nga sila sa isang article. Sinasabi nga dito na hindi naman talaga Qatar yung mga player ng Qatar at ginagamit lamang nila yung mga passport para makakuha sila ng mga foreigners na player. Ayan nga ang masakit na katotohanan. Pagdating sa atin sa Pilipinas, napakahigpit ng FIBA. Ngunit pagdating sa ibang bansa ay napakaluwag nila. Kung tutuusin, local player talaga itong si Jordan Clarkson sa Gilas, Pilipinas. At kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like naman, paki-subscribe, paki-follow na rin para updated ka sa susunod kong i-upload.